Good morning po mga katekram. And ngayon po ang ating pong pagbisita po kay Kuya Jolo. Tayo po'y makikiramay sa naiwang pamilya po ni Kuya Jolo dahil siya po ay nauna na po. Kahapon, dadarap? Kahapon. So, kaya kasama po natin yung mga scholars natin. Ayan. So, sa mga di po nakakaalam, isa po si Kuya Jolo sa ating pong mga scholars. At siya po ay nagda-dialysis na po nung mga panahon po na yon. Ngunit kasamang palad ay nauna na po siya sa atin. Kaya ayan, bibisita po tayo sa kanila. Okay, Tatay Ram? Flowers. Pwede na, Tatay Ram? Okay, tayo po ay sibat na. Sino sa mga scholars ang nakaabot kay Kuya Jolo? Si Ate? Si Bless. Si Ate Bless? Kuya Angelo? Nakasama kayong nakabisita nun, no? Ang buhay talaga ng tao, ano? Wait lang, Teko August. Ano yung sinasabi mong... Hindi, talagang tao. Ganun lang eh. Dumadaan lang tayo sa ibabaw ng mundo eh. Mamatay ka bukas makalawa, okay na. Kung panahon mo na. Panahon na. Oo, pero hindi ibig sabihin nun, papabayaan mo yung sarili mo. Magkaibang konteksto yun. Kaya kung talaga mamamatay ka, yung iba malusog nga, nabagsakan ng paso sa ulo. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na magpapabaya ka sa katawan mo at lalo't binibigyan ka naman pagkakataon na may ayos ang sarili. Kaya nga may mga doktor, kaya may gamot, may mga professional. Binigyan ng Diyos ng karunungan yan para tulungan tayong mas sumaba pa yung buhay. Pero syempre, hindi naman hawak ng tao ang nino man ng buhay natin kung talagang panahon mo na. Nakita mo yung mga comments, so, at makinig ka daw. Kasi kailangan ko pa ng mga anak mo. Ang sakit siguro, Tatay Ram, no? Yung magulang, yung mag-aano sa sarili mong anak mo. Sobra. Nakita mo lang malungkot yung anak mo. Dito, pasok mo naman na dito. Dito? O sige, Hindi, doon tayo mo. doon na ako, sige. Okay, tara po. Punta na ho tayo sa bahay po ni Kuya Jolo. Shoutout po pala sa Tekram Dishwashing Liquid. Nagkakaubusan na po yan, Katekra. Dito. Dito daan. Ay, diba? Sorry. Ayun, Tatay Ram. Meron ka. Condolence po. Mga scholars po natin. Publicity pa rin sila. Saan po kaya pwede po? Ayun, bigay nyo kay Mami. Gusto yun. Ito na. Adi, paano po nangyari? Kasi doon po sa video niya, Mami dun sa birthday niya, parang okay pa naman siya. Okay pa naman po Okay pa siya. naman siya nun eh, nung ano. After po ba nun? Malakas pa siya nung nakaraan yung birthday niya, parang hinintay lang niya yun. Hmm. Nung dalawang araw, 17 yun. Ito nasali na siya, nandun kasi may hinarap yung gabi. Opo.
Tapos nung masanay na siya ng dugo, lalong bumaba yung ano niya, nilagnat siya. Lalong bumaba yung hemoglobin niya. Nakumpay siya. 3 araw kami dyan sa Galvez. Opo. Sabi nila na dengue siya. Sabi ko naman, paano madedenge? Ang lakas nung nasalinan yun ng dugo. Bigla siyang umina. Tapos nung 4 na araw, lumakas siya, nakalakad uli. Napansin ko, naninilaw yung balat niya. Tapos umina na naman uli. Inihingal na, sabi niya masakit yung dibdib niya. Binalik ko siya, tuloy pa rin yung yung dialysis niya, halos araw-araw na. Hindi na tumatalab, hindi na. Kahit yung week, humihingal pa rin. Tapos sabi, sasalinan na naman ng dugo. Gumawa ako ng parada. Kabili naman na kami ng dugo kahapon. Okay. Kaya lang hindi na inabot. Hindi na. Dapat ngayon isasalin yun. Sabi ko, nakadialysis siya kahapon, sabi niya. Pinahinto niya, uwi mo ako sa bahay na lang ako kasi Nararamdaman po niya. masikip daw yung dibdib niya. Nagpirma ako ng waiver. Inuwi ko na siya. Nung pag-uwi namin din mga siguro, 1 oras lang. Hindi ko naman alam na ganun kabilis Opo. Akala ko alam ko namang doon siya pupunta. Sa kalagayan, nakita ko na. Hindi ko inisip na kahapon din yun kasi nabigla rin kami. Hindi ko inisip na. Tapos yung sabi ko, ayaw pa niya sumuko Sabi ko, Gusto po talaga lumalaban pa po. Lumalaban pa siya. Sabi niya, ma, pasalinan mo ko ng dugo. Last na to kapag di pa ako lumakas, sabi niya, tama na, yun na lang, sabi niya. Sabi ko, sige, yun na, nakapagpabili na ako. Sabi ko, hindi na nga lang umabot, katiyong ako sa gym. Pagdating dito, nagulat na lang din kami. 3 ganyan lang niya. Hindi na sila nagirap na talaga Sabi ko, mula nung di ba doon sa vlog, sabi niya, tanggap ko na, sabi niya. Kaya nga po Sabi ko, mula doon sabi niya, tanggap na niya. Parang bigla na lang sa na. Parang may paano na po pala siya noon. Parang Di ba sabi niya, mapapaaga lang ako, sabi niya. Hindi pala talagang totoo pala yun. Lahat naman po tayo, may time na kukunin ni Lord. Ano na lang po. Medyo nakakaaga lang po siguro. Gano'n. Nga pala, kuya. Ang ating Kuya Joel. Kaya lang, ang sakit talaga, hindi siya natutulog Ang sakit sa makikita mo yung anak mo na magdabag, nakahiga. Hindi siya makahiga, nakaupo lang. sobrang nararamdaman po niya siguro. Alos 2 linggo kami gano'n mula nung birthday niya. Hindi na siya nakakahiga talaga. Mirming nakaupo, hindi siya makatulog. Ang sakit talaga, makikita mo yung anak mo pala sa gano'ng kalagayan. Nakikiramay po kami, buong Manalistas family, Tekram family po, mga scholars. Nakasal lang po ninyo na yung loob po ninyo. Yun naman po ang gusto ni Kuya Jolo, lumaban po kayo dahil Nabigla rin ako, mula nga ng birthday niya, parang hinintay lang niya yun. dibo po niya, no? Bigla na siyang parang nawalan na siya ng lakas, di na siya makalakad. Tinapasan na lang ng kapatid, samantalang ng birthday niya. Nakapaglakad pa siya bumaba, nakapagpa-picture pa. Parang bigla ala na siya lakas. Nanilaw kasi siya, sabi kasi sa yung pwedeng sabi ng doktor, yung mga nurse, wala na talagang yung atay niya. Parang nadamay na rin. Wala naman ako magagawa. Sabi niya sa akin, kahapon ng umaga. Tinatawagan ko yung mga kapatid, sabi ko umuwi na. Kaya lakas-lakas ang boses niya. Sabi niya, bakit mo sila pinauuwi? Mamamatay na ba ako? Sabi niya. Ma, malapit na ba akong mamatay? Sabi niya. Sabi ko, siyempre kahit nakikita ko sa itsura na doon na nga pupunta, hindi ko sabing oo. Ang sabi ko sa kanya,
katawan mo yan, ano bang pakiramdam mo? Sabi ko, basta magdasal ka kay Lord, sabihin mo kung ano yung kalooban niya, tanggapin mo na. Sabi ko sa kanya, malapit na ba ako mamatay? Hanggang daw sa ganun, ilang sandali na gumanon, naalala na. Yun yung lagi niya tanong sa akin kung malapit na siyang mamatay. Kasi siguro lagi niya nakikita na lumuluha ako. Siguro na ano din sa isip niya, bakit lagi. Kahit minsan kaming dalawa lang. Opo. Siyempre, kahapon pa uwi kami, nasa tricycle kami. Nakasandal sa akin. Dati hindi sumiga sa akin. Sabi niya, kandungin mo ko, sabi niya dito. Sumandal siya dito. Hanggang pag-uwi namin, dati hindi niya ginagawa yun. Tapos pag-uwi namin dyan, sabi niya sa kapatid niya, pasanin mo ko, sabi niya. Dati inaano lang namin sa bangko, bubuhatin yung bangko. Pero kahapon nagpapasan niya. Hindi niya na talaga. Talaga palang doon na lang pala siya. Natapos na yung yung sakit niya, yung sakit na dinaranas siya, sobra talaga. Makikita mo sa isang magulang, napakasakit makita mo yung anak mo sa ganong kalagayan. Opo. Sa 4 na taon, 4 years po pala yun. ala naman siyang masabi, lahat naman ng niya, ginawa ko lahat. Hindi ko naman siya pinabayaan. Sa pong huwarang ina po si Kahit tita sa minsan, kanya. kahit minsan hindi yan bumaktaw sa dialysis niya, lahat ng gamit niya binibigay ko. Talaga sigurong hanggang doon na lang yung kaloob sa Katawan kanya. po talaga. Lupa niya na pinagkaloob ni Lord. Laban lang po na ha. Dito lang naman po kami. Tapos na yung paghihirap niya, yung sobra talaga sakit na nararamdaman niya. Okay. Sa magdamag akala niya siguro, nagkatabi kami doon sa kwarto sa sapatag, nakasandal siyang ganyan. Ako doon sa baba. Yung akala niya natutulog ako, pero nakapikit. Tinitingnan ko lang. Ano na lang. Wala, nung nararamdaman mo, hindi mo siya dumadaing eh. Basta yung kumikilos lang siya. Wala. Gaganyan lang siya. Yung dibdib daw niya. Hindi siya sasagot. Ganun na yung dibdib. Pero akala siguro niya natutulog ako. Bababa ako na ako. Eh, nung kahapon ng umaga, alas 5 yung salak niya eh. Opo. Siya pa yung gumising sa akin eh. Gising na ako pero hindi ko inasaan yung Siya po yung mag-aano. Alas 4 na, sabi niya. Ba, sabi ko, wapi pala, salang niya alas 5. Eh, bumangon na ako. Akala ko naman po mo yung masama na talaga yung pakiramdam eh. Hindi na halos makatayo, tinatayo na lang namin. Akala ko naman, sasabihin niya, wala kasi yung ulan, huwag na muna ako sasalang. Sabi yung medyas ko, sabi niya, aalis tayo, sasalang ako. Talagang gusto lumalaban niya. talaga siya. O kahit umuulan, ayun, pinayungan na, pasan nung isa pa, pinayungan yun. Inalis na, sinalo ko yung profesyon. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Talagang katawanan niya talaga yung Ano yung sumukoy katawan niya, pero yung isip niya lumalaban. Kaya nga ang tanong niya sa akin, mamamatay na ba ako? Ma, mamamatay na ba ako? Malapit na ba akong mamatay? Kahapon lang niya tinatanong yun. Oras lang yun, namatay na sila pag isang oras. Napakabigat po sa damdamin. Ilan po namin na napakahirap sa isang ina na kayo po mismo makasaksi nung Sakit na. ano po na. Naranasan niya. Opo. Ayun po, laban lang po, tita ha. Kaibigan kayo ni di ba? Ni Jolo. Classmate niya. Classmate noong high school. Ano po, sasabi ko lang po, kahit po ganun po, alam naman po natin na parte po ng buhay po natin yung ganyan po, pero siyempre po hindi po natin maiwasan po yung malungkot, pero kailangan po talaga po natin tanggapin po yun. At least po nasa mabuti na po siyang ano po, kalagayan. Yun lang. Naalala ko po talaga sa kanya, ano po yan, bibo po sa school po namin. Yung mga pag-i-English po niya, mga biro po niya, gano'n. Tahimik po siya pero pala biro po, pala kaibigan po. Kami po kasi yung mga tinatawag po na boys at the back po, gano'n po. Lagi po. Opo. Mga Boys at the back. boys at the back po. Opo. Sobrang bait po niya. Tahimik lang po siya pero po lagi pong inaalala po yung mga kaibigan po namin. Ayun po, may message po si Mami sa Nagpapasalamat po ako kay Tatay Ram sa lahat po ng pagmamahal. Tinulong niya kay Jolo.
Alam ko po, mahal na mahal niya si Jolo. Mahal din po siya ni Jolo. Laking bagay po, nagdugtong sa kanya. Umabot po siya ng 4 na taon. Sa tulong din po ni Tatay Ram. Lahat po ng oras na minsan gipit kami na walang-wala na. Pumupunta po ako sa kanya para humingi pa pag wala kami pambili ng dialyzer. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan yung tulong ni Kuya Ram sa amin. Napakalaging bagay. Kaya nga po minsan si Jolo naiya niya yung sa vlog niya. Sinasabi niya lagi kay Tatay Ram na marami ka nang naitulong sa amin. Nahihiya na kami. Talagang totoo po yun. Napakarami po tulong. Maraming salamat. Habang buhay po namin yung tatanawing utang mga loob sa kanya. Salamat, Tatay Ram. Hindi ako makapagsalita. Baka bumigay ako. Ayun po, Katekram, syempre kasama rin po namin kayo doon na naging bahagi po sa 4 na taon na paglaban ho ni Kuya Jolo sa kanya pong nararamdaman pong sakit. Kaya maraming salamat po mga Katekram. Ayun, sana tuloy-tuloy po itong ganito pong adhikain po ni Tatay Ram na marami pa tayo mga kababayan natin kahit pa paano matulungan po natin. Nais ko din pasalamatan yung mga nagpaabot ng pagmamahal kay Kuya Cholo sa lahat ng mga napamahal at sumusubaybay. Maraming salamat po sa pagpapaabot niyo ng pagmamahal. Noon pa, buhat po nung panahon na ano natin. Yan, may mga nagpapaabot. Alam naman ni Nanay yun pagka na-mention naman sa vlog. Maraming salamat po. Basta isipin niyo lang si God. Nay, Okay. ang mahalaga, hindi na nga siya hirap ngayon. Kasama pa nga niya si God eh. Alam ko nang napakabait na bata. Alam ko kay Sigad ako. Sasapiling na siya ni Lord. And syempre sa mga scholar natin, sa tingin ko kung nandito si Kuya Jolo na may gusto sabihin sa inyo, una dyan, ipagpatuloy ninyo yung pangarap ninyo, lalo na sa pag-aaral ninyo. Kasi kung malakas lang si Kuya Jolo, sigurado lumalaban talaga yan, nag-aaral. Kaya samantalahin ninyo yung pagkakataon sa buhay, dunong na binibigay ng Panginoon, huwag ninyong pababayaan. Parang nagpaalam lang siya dun sa huli natin vlog noon. Kasi sinabi niya na nga mapapaaga siya. Parang nagpaalam lang. Meron na pala siya Sabi ko nga kanina, parang hinintay niya, kahapon hinintay lang yung birthday niya. Parang gusto lang mapasaya ho kayo. Dahil yun po yung pangarap niya, di ba? Yung mapagano siya. Siya pag inabot siya ng 21. Salamat. Ayun, para namang pagkatapos nun wala na lang siyang parang nalantang gulay. Dahan-dahan. Umina. Dahan-dahan na siyang umina. Pero ang tapang, di man lang dumaing na sakit. Kahit ang positive pa rin siya na umaasa pa rin siyang mas mag-extend pa talaga. Masaya na siya sa piling ni God. Alam ko masaya na siya doon at wala na sakit. Wala na po siya. Sa akin sobrang napakasakit. Pero siguro lilipas din. Pero sa isang banda, alam ko naman siya, hindi na siya makakaramdam ng sakit. Ginawa niya naman po yung best niya. Kaya wala ko kayong dapat Yun nga, sabi ko, ginawa ko naman yung best ko. Di ko naman siya pinabayaan talaga. Kahit mag-isa lang ako, hinihingi lang ng tulong. Talagang yung panaglabang ko siya talaga. Sumuko na lang yun din yung lupang katawan niya. Ito yung yung kasabihan na ang anak kayang tiisin ng magulang pero ang magulang hindi kayang tiisin ng anak. Kumbaga talagang si mami talagang ginawa niya talaga lahat. Nilapitan ng lahat. Ginawang pinrabaho ang lahat para lang
masustentuhan yung pangailangan ng kanyang anak. Kahit nagtitinda-tinda lang ako, maipag-amot lang siya. Lahat ng kailangan niya, binigay ko ni isang beses, hindi siya bumaktaw. Ayaw niya eh. Hindi siya bumaktaw kasi bawal din eh. Yung bumaktaw sa dialysis 3 times a week. Eh kasaya pa naman niya dahil yung nung kahapon, libre na yung PhilHealth, yung dialysis. Bali, ang bibilin na lang, gamot, yung dialyzer, at saka yung mga maintenance niya, pero yung dialysis libre na. Tapos, kahapon lang siya na libre. Ala na. Kahapon lang kasi yun. Opo. Kaya, ngayon tuloy-tuloy na yun. Libre na. Kaya lang siya kung kailan libre, tsaka na yun. Ala na. Pero tuwang-tuwa siya. Yung papa niya nagda-dialysis. Malaking bagay kasi. Opo. Mag-pray na lang siguro tayo, Father. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong katapatan at kabutihan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na iyo pong pinagkakalupa, Panginoon, sa amin. Bagamat sa oras po na ito, kami po ay nagdadalamhati ng aming pong kapatid na si Kuya Jolo ay nauna na po, Panginoon, sa inyo. Lord, dalangin po namin sa kanya pong pamilya, Panginoon, sa kanya pong mami, Panginoon, at sa lahat ng mga kapatid, mga naiwan, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pong pag-comfort, Panginoon, sa kanila. Kayo din po ang sumama, O Diyos, sa buong pamilya po na ito, na patuloy po na lumaban, Panginoon, bagamat may pagdalamhati na pinagdadaanan po sila, O Diyos. Lord, ito po'y malalampasan po nila sa tulong mo, Panginoon. At ganoon din kayo pong magpala sa lahat po ng kanila pong kabuhayan, Panginoon. Salamat po at sa lahat po ng mga bibisita. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Maraming po salamat. Muli, O Diyos, dalangin po namin kayo pong lumakap, Panginoon, sa pamilya po na ito at malampasan po nila ito po pagsubok po na dumaan sa kanila po mga buhay. At lalo pa po silang magtiwala, Panginoon, sa inyo at kumapit, O Diyos, lalo pong lagi pong tumawag, Panginoon, sa inyo. Maraming po salamat sa iyo po lahat ng papuri sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Condolence po ulit. Salamat. Parang Uminom muna kayo. Opo.